oportunidad na magbubukas ng trabaho, magpapalago ng ekonomiya, at magbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Alam ng Pangulo na mahalaga ang edukasyon, pero higit pa riyan, kailangan nating tiyakin na may hanap buhay na naghihintay para sa bawat graduate. Kaya sa kanyang mga naging pulong ngayong umaga, malinaw ang kanyang mensahe. Handa ang Pilipinas at bukas ang ating pinto para sa mga mamumuhunan na magtatayo ng negosyo, lilikha ng kabuhayan at tutulong sa pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan. Kanina, nakipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese tourism partners para lalo pang palakasin ang sektor ng turismo. Isang sektor na nagbibigay ng hanap buhay sa libo-libong Pilipino. Naniniwala ang Pangulo na ang turismo ay hindi lamang pagpapakita ng ganda ng ating bayan, kundi isang mahalagang paraan para magdala ng kabuhayan sa bawat komunidad. Sumunod ang pulong ng Pangulo sa Canadevia Corporation para sa Manila Waste to Zero Project, isang malaking inisyatiba na mapagputi sa solid waste management ng Metro Manila, magbibigay ng malinis na enerhiya at lilikha ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. Nakausap din ng Pangulo ang Tonishi Shipbuilding na matagal ng katuwang ng bansa sa Cebu. Pinag-usapan nila ang pagpapalawak pa ng operasyon ng kumpanya na makakatulong sa libo-libong manggagawa sa Visayas at sa buong bansa. Mamaya, nakatakdang bumisita ang Pangulo sa Philippine Pavilion sa World Expo 2025. Isang pagkakataon ito para ipakita sa mundo ang yaman ng ating kultura, ang galing at sipag ng Pilipino, at para hikayatin ang mas maraming investments na makikinabang ang bawat pamilyang Pilipino. Sa lahat ng ito, binibigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng paghahanda ng bansa sa gitna ng mga kaganapan sa ibang panig ng mundo, tulad ng tensyon sa Middle East, upang masigurong may sapat na trabaho at hanap buhay para sa mga Pilipino. Ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr. sa mga estudyante, mag-aral kayong mabuti. At para matuon ang mga bata ang kanilang pag-iisip sa pag-aaral, minabuti ng Pangulo na pagaanin ang gastos sa pagbabalik eskwela. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ginawa ng 50% ang student discount sa mga train lines ng LRT1, LRT2 at MRT3 simula ngayong araw. Ito'y bunga ng coordination sa pagitan ng DOTR, LRTA, LRMC at MRT3. Ipakita lang sa ticket counters ang inyong valid school ID o kahit anong school registration form sa current school year para ma-avail ang discount. Pwede ring ma-avail ng discounted tickets ang mga estudyanteng kumukuha ng postgraduate studies. Nagpapaalala po ang DOTR sa mga estudyante na valid lamang ang discount sa single journey tickets at hindi sa beep cards o stored value tickets. Makakaasa naman ang taumbayan na tuloy-tuloy ang discount para sa mga mag-aaral mula Lunes hanggang Linggo o kahit mapa-holiday pa man yan hanggang 2028. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, inaasahang magiging dagdag ginhawa ito para sa mga tumatangkilik ng train lines dahil 20% lamang ang kasalukuyang student discount. Pero ngayon, 50% discount na. We are studying na yung estudyante mabigyan ng malaking diskwento. Kasi I said, everywhere I go, ang senior at saka student, may diskwento malaki, 50%. Gaya ng sinabi ng Pangulo na dapat tulungan natin yung mga estudyante, lalo na ngayon. Kaka-open pa lang this week ng classes. Magdadagdag tayo ng discount for all students sa LRT1, LRT2, at MRT3.
At yung dating 20% discount lang sa mga estudyante ay inutos ng Pangulo na gawin nating 50%. For us students po, sobrang laking tipid niya po, lalo na kaming mga taga-Antipolo pa po, papunta ng Manila. Sobrang layo po kasi. So, malaking pandagdag po siya sa budget namin for baon. At ngayon po ay maaari na akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Maraming salamat, Yusek Claire. First question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Isa po sa preparations po ng House for the President SONA, ilan po sa mga concerns nila yung deepfakes, AI, or manipulated videos of the President giving a speech. Meron na daw po kayang preparation ang palasyo in case this happens? Sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye at malamang po sa SONA ay makakasama po ito dahil noong po nga nagkaroon ng statement ng Pangulo ng Independence Day, binanggit niya rin po ang patungkol sa fake news. And last one po, baka po pwede kaming makakuha ng reaction from the palace about Senator Imy's remark criticizing the government's efforts to maintain San Juanico Bridge. And she said, and I quote, sana ako na lang nagpresidente. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Well, anyway, naging senador po ang si mahal na Senadora Amy Marcos since 2019. At malamang po ay alam naman po niya ang naging budget ng dating administrasyon patungkol po dito sa San Juanico Bridge. At 4 na taon pong nagkaroon, kung di ako nagkakamali, 4 na taon since 2018 up to 2022 ang administrasyong Duterte. Pero hindi nga po nagkaroon ng rehabilitation. At dapat nga po magpasalamat po tayo sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil nang kanilang nagkaroon ng inspection, doon lamang po nakita ang lawak na po ng danyos at dapat na kailanganing i-repair sa San Juanico Bridge. Sa panahon lamang po ni Pangulong Marcos Jr., ito nagkaroon talaga ng malaliman at na pag-i-inspect para po makita na maaaring ito po ay hindi na magandang daanan at dangerous na po sa mga lumalakbay gamit po ang San Juanico Bridge. Maraming salamat, Ivy. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga, Yusek. Yusek, hingan ko lang po kayo ng reaksyon dun sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque kahapon in response po doon sa statement ninyo on asylum. Ang sabi niya, come and get me. Kung ready kayo sa akin, bakit hindi niyo ako makuha? Ano nga po bang nangyayari? Bakit po hindi pa siya mapauwi ng pamahalaan dito? Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. And he also mentioned about yung kapalpakan daw po ng intelligence ng pamahalaan dahil alam naman daw nila na yun daw pong intelligence na nakukuha daw po ng gobyerno about him galing lang naman sa isang chismosang Dutch. And of course, he reiterated that it's not true na na-decision na yung kanyang asylum. Huwag niya pong sa walang bahala ang intelligence, ang assets po ng DOJ. At hindi naman po namin ite-telegraph ang mga punches ng gobyerno katulad ng kanyang ginagawa. Salamat, Yusek. Thank you, Mase. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, hingi lang po kami ng reaction din sa palasyo kasi sabi ng OVP, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the Free Duterte Now rally scheduled for June 22 in Melbourne. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang Vice Presidente to meet with OFWs. Bago po nito, pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries po? So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At mayroon pa po lang Qatar.
at merong Kuala Lumpur, at ngayon Australia. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So, wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Thank you, Pia. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Undersecretary, magandang hapon po. With the meetings you have mentioned, mga diniluhan ni Pangulo, do we expect investment pledges and business agreements to be signed sa panahon ng working visit niya sa Japan? Actually, hindi pa po kasi tapos ang pakikipagpulong ng ating Pangulo sa mga Japanese corporations at iba pa pong mga korporasyon na maaari po makatulong sa ating bansa. Hintayin na lang po natin ang anuman ang i-report ng ating Pangulo sa kanyang pagdating. Pero ito po ay ginawa ng Pangulo hindi para magbakasyon, kundi para magtrabaho. At ito po ay para sa taong bayan dahil makikita po natin ang kanyang mga kausap ay patungkol po sa turismo para mapalaki pa po, mapaganda ang ating turismo at para po rin pasinayaan yung ating pavilion sa nasabing World Expo. Salamat po. Thank you, Alvin. A follow-up question, Eden Santos. Follow-up lang po, Yusek, dun sa tanong ni Pia about BP, Saras, mga biyahe. Meron po bang nalalabag ang Vice Presidente dito sa kanya mga travels na ito? Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Doon po sa naman sa mga OFW natin dyan sa Israel at Iran, medyo may mga dismayado po doon sa statement ng Pangulo na depende doon sa desisyon ng bawat individual or bawat pamilya po yung pag-repatriate or pag-evacuate sa kanila. Meron po bang particular na sitwasyon bago po magpatupad ng mandatory repatriation ang gobyerno? Nakausap po natin kahapon ang kinatawan po ng DMW at sila'y sumusunod lamang po kung anong alert level ang ibinibigay ng DFA. Sa kasalukuyan po, as of yesterday, ang alert level po ng Israel ay alert 4. So dapat magkaroon na po ng repatriation ng mga Pilipino. At tandaan din po natin, mabilis din po natin napabalik ang ating mga kapwa Pilipino na hindi agad nakatawid. Ngayon po ay nasa Pilipinas na. At safe po sila nakabalik sa ating bansa. As of yesterday, ang Iran po ay level 2. So, mamaya-maya lamang po ay hihingi natin kung may update po patungkol po sa level or alert level na ibibigay po ng DFA. So sa ngayon po wala talagang pangangailangan na i-evacuate na natin yung mga Pilipino. Well, in fact, yung mga sa China, sa US, yung kanilang mga citizens ay pinalilikas na po. Kung ganyan po ang kanilang desisyon, meron naman po rin tayong desisyon at ito'y naaayon naman din po sa pag-aaral ng mga ahensya natin. So hintayin na lamang po natin kung ano pong isasabihin na alert level ng DFA at yun po ang susundin natin. Ang binabanggit po na dahilan, last na lang, yung binabanggit po na dahilan ng ating mga OFW ay kaya sila nag-decide na magstay doon kung saan bansa sila naroon, either Israel or Iran, dahil po yung pangambang pag-uwi nila sa Pilipinas ay wala po silang aabutang trabaho. Ano pong masasabi ng gobyerno dito? Wag naman po tayo maging masyadong negatibo. Marami pong ginagawa ang Pangulo para makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Ethan. Reminders lang po, isang question sa isang follow-up lang po. Next question, Maricel Halili, TV5.
Yusek, follow-up lang yun tungkol sa Japan trip. May we know why is it not open for media coverage considering that it's a working visit? Actually po, ang naging dahilan po dito, nagkaroon po ng last minute decision ang Pangulo na tumuloy po sa Japan. Hindi man po ito nasabi para po makasama ang ibang mga taga-media, pero po nandun po ang Maro. At ipagpaumanhin kung hindi po, nakita po niyo po kasi ang lahat ng activities ng Pangulo. Halos sunod-sunod po last week, Monday to Friday, kompleto po na kasi po ng activities ng Pangulo. So, nakapag-decide po, very last minute na nakapag-decision na siya po ay aalis. May we know, Yusek, kung kailan po na-finalize ni PBBM yung decision A niya? day before. So, yung oras hindi ko po alam, but a day before. Thank you, Mase. Next question, Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Hingi lang po kami ng reaction. Ang OVP po ay nagpasabi na sa Kamara na hindi ulit dadalo ng SONA si VP Sara. Last year, hindi naman din po siya dumating. At sa ating pagkakaalam, siya po ay umaten sa isang kasalan. So kung hindi po siya attend ngayon, kahit siya po ay inimbita bilang Vice Presidente, again, choice niya po iyon. At kung hindi niya po maririnig ang mga programa at kung ano po ang naging trabaho ng gobyerno at ng Pangulong Marcos Jr., hindi po na siguro natin kasalanan yan. It's her choice. Maraming salamat, Left. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. I-follow up ko lang doon sa 50% na discount sa mga estudyante. Kasama po ba dito yung mga senior citizen, Yusek? Inaaral pa po yan. As much as possible, kung pwede nga pong ilibre lahat, yun ang gusto ng Pangulo. Pero aaralin po yan at hindi naman po natin agad-agad maibibigay or kakayanin maibigay. Inaaral po ngayon yan sa kasalukuyan. On the other issue, Yusek, doon naman sa pag-review ng gobyerno sa kontrata ng SIPCOR, may we know kung may update na po doon. Thank you. Sa ngayon po, hindi pa po kami nagkakausap. Ni Lua Admin sa Longga. Niluwa admin sa Longga. Pero meron siyang ibinigay sa aking mensahe, pero mamaya siguro since iyon ay naitanong mo, titignan natin kung anong pinaka-update at pag nakapagbigay siya sa akin patungkol sa SIPCOR, ibibigay po natin. Kasi ang pinakahuli po nating report dito ay yung short-term solution na bigyan na po ng solusyon ang mga kababayan natin sa SICUHOR. So, titignan po natin yung maintenance nito, kung nagpapatuloy at regular na wala na po nagiging problema sa nasabing isla. Thank you, Yusek. Thank you, Annalyn. With no more questions, Yusek, clear. At bago po tayo magtapos, 42% ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay hindi mahirap ayon sa SWS survey. Batid na ang epekto ng pagpapababa ng poverty incidence sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At ito po ay nakikita na. Ayon ito sa April 23 to 28 Self-Rated Poverty Survey na inilabas ng Social Weather Stations or SWS. Tinukoy ng Presidente bilang mga pangunahing sanhi ng pagbaba ng poverty incidence sa bansa ang mga programa para sa improvement ng food availability and affordability, education at social welfare. Ayon pa sa Pangulo, makatutulong din ang mga inisyatiba ng gobyerno na pag-aanin ang mga problemang nakakaapekto sa small-scale businesses, public utilities, transportation services at street safety. Bumaba din sa record low na 8% ang mga Pilipino nagsasabi na sila ay borderline poor. Malaki ang ibinaba nito mula sa 39% na naitala noong 2021. Patuloy lang ang administrasyon sa pagtatrabaho at upang pag-aanin ang pasanin ng mga ordinaryong Pilipino. Dahil sa bagong Pilipinas, aksyon ang solusyon.
At isa pa pong bagong pasok na balita. 10 billion pesos worth of drugs nasabat sa Philippine Navy at PIDEA sa karagatan ng Zambales. Droga ang bumungad sa Philippine Navy at PIDEA sa kanilang pag-inspeksyon ng isang fishing boat kaninang madaling araw. Tinatayang nasa 1.5 tons ang bigat ng hinihinalang shabu. Tinawag naman itong isa sa pinakamalaking illegal drug apprehension sa kasaysayan ng Philippine Navy. Saludo po kami sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating paglaban sa droga. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Maraming salamat at magandang hapon para sa bagong Pilipinas.